Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at mayroon po akong 30.5 taong karanasan sa medisina. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa na madalas nating hindi napapansin. Ang epekto ng ilang uri ng karne sa ating mga bato, lalo na kung mahina na ang mga ito. Napansin nyo na ba na kahit hindi kayo kumakain ng marami, madalas pa ring nanghihina ang katawan, mabigat ang pakiramdam at hirap matulog? Sa gabi, 2 o 3 beses kayong bumabangon para umihi at paggising sa umaga, masakit ang likod at hindi presko ang pakiramdam. Maraming iniisip na ito ay dahil lamang sa pagtanda o paghina ng katawan sa paglipas ng panahon. Ngunit totoo ba na lahat ng pagkapagod ay dahil lang sa edad o mayroon bang mas lihim na dahilan na ating napapabayaan araw-araw? Sa aking karanasan, marami akong nakasalamuhang pasyente na may mahinang bato at mataas ang creatinine at laging nagrereklamo ng pagkapagod. Ngunit kapag tinanong ko sila, iisa lang ang sagot. Maingat po ako sa pagkain. Konti lang po ang kinakain kong karne. Mukhang lohikal, ngunit ang nakakapagtaka ay, habang mas ginagawa nila ito, mas nagiging mahina sila, mas hirap matulog, at mas madalas umihi sa gabi. Ang problema ay hindi kung gaano karami ang kinakain ninyong karne, kundi kung anong uri ng karne ang inyong kinakain na hindi na kayang iproseso ng inyong mga bato. Mayroong mga uri ng karne na pamilyar sa atin, itinuturing na masustansya, at ginagamit pa ng maraming pamilya para sa mga matatanda araw-araw. Ngunit sa mga mahina ang bato, ang mga ito ay parang pasanin na unti-unting dumadagdag sa mga bato na nagpapahina sa mga ito nang hindi ninyo namamalayan. Sa kabilang banda, mayroon ding mga alternatibong pagkain na napakasimple, hindi mahal, at hindi komplikado, ngunit nakakatulong sa mga bato na makapagpahinga, nagpapagaan ng katawan, nagpapalalim ng tulog, at nakakabawas ng pagkapagod sa maikling panahon. Kaya ano ang 4 na uri ng karne na tahimik na sumisira sa ating mga bato na kinakain pa rin ng marami araw-araw? At ano ang 3 pagkain na dapat palitan upang ang mga mahina ang bato ay mabawasan ang pagkapagod at pag-ihi sa gabi, ngunit sapat pa rin ang sustansya at lakas? Sa video na ito, tatalakayin ko ng malinaw ang bawat isa. Ipinaliwanag ko kung bakit nakakasama ang bawat uri o kung bakit ito angkop upang maunawaan ninyo at maayos ang inyong mga pagkain ng proaktibo, walang pagkalito at hindi labis na pagbabawal. Pakisubukang panoorin ang buong video na ito. Dahil ang nakakasamang karne number 4 ay ang uri na maraming matatanda ang gumagamit ng mali ng hindi nalalaman. Kung babaguhin lamang ang isang bagay, ang inyong mga bato ay maaaring gumaan ng malaki bawat linggo. Bago ang lahat, tingnan muna natin ang isang napakahalagang bagay. Bakit kapag mahina ang bato, ang pagkain ng karne ay nagiging sanhi ng mas matinding pagkapagod kumpara sa dati? Upang maunawaan kung bakit kahit kaunting karne lang ang kinakain ay napapagod at bumibigat ang pakiramdam ng mga mahina ang bato at mas madalas pa silang umihi sa gabi, kailangan nating balikan kung paano gumagana ang bato kapag malusog pa at kapag nagsisimula ng humina. Kapag malusog pa ang mga bato, halos malaya kayong kumain. Ang mga bato ay nakakapag-filter pa rin ng dugo, nagtatapon ng labis na dumi, at nagbabalanse ng tubig at asin sa katawan ng maayos. Sa panahong iyon, kahit kumain kayo ng karne o protina, kaya pa rin itong iproseso ng katawan, kaya bihira kayong mapagod agad pagkatapos kumain. Ngunit kapag mahina na ang mga bato, hindi na ito kasing simple ng dati. Ang mga bato sa panahong ito ay parang isang matandang tao na, hindi na gaanong malakas ngunit kailangan pa ring buhatin ang mabibigat na trabaho. Bawat piraso ng karne na inyong kinakain ay lumilikha ng dumi mula sa protina. Ang mga duming ito ay dapat na sinala at itinapon ng mga bato ng mabilis. Ngunit dahil mahina ang mga bato, bumababa ang kakayahan nitong magsala,
kaya ang mga duming ito ay nananatili ng mas matagal sa dugo. Isipin ninyo ang mga bato na parang isang water filter sa bahay. Kapag bago pa ang makina, gaano man karumi ang tubig, kaya nitong salain. Ngunit kapag luma na ang filter, humina ang suction force, at kahit medyo madumi lang ang tubig, bumibigat na ang makina at mas mabilis masira. Ganoon din ang ating mga bato. Kapag mahina ang mga bato, kailangan lang kumain ng mahirap tunawin, mataas sa protina o medyo mataas sa taba na karne, at ang mga bato ay kailangan ng magtrabaho ng higit sa normal. Kaya maraming tao pagkatapos kumain ay nakakaramdam ng bigat, hindi komportable ang tiyan, masakit ang likod, nauuhaw sa gabi, at kailangan pang gumising para umihi ng maraming beses. Pagkagising sa umaga, mahaba ang pagkapagod at hindi presko ang isip. Hindi ito dahil sa labis na pagkain, kundi dahil sa hindi kayang iproseso ng mga bato ang dami ng sustansya mula sa nakaraang pagkain. Ang isa pang napakahalagang punto na hindi napapansin ng marami ay, kapag mahina ang bato, madaling magkaroon ng tahimik na pamamaga, silent inflammation, ang katawan. Ang mga uri ng karne na mataas sa protina at mahirap i-metabolize, mataas sa taba o inihanda ng maalat ay magpapalala sa pamamaga na ito. Hindi agad nagdudulot ng sakit ang pamamaga, ngunit dahan-dahan nitong sinisira ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato na nagpapataas ng creatinine ng paunti-unti nang hindi ninyo nalalaman. Iyan ang dahilan kung bakit mayroong mga tao na akala nila ay malusog ang kanilang kinakain, iniiwasan ang taba at pritong pagkain, ngunit nakakakain pala ng maling uri ng karne na hindi angkop sa mahinang bato. Ang resulta ay, mas napapagod ang mga bato, mas nanghihina ang katawan, mas hirap matulog nang hindi alam kung bakit. Gusto kong bigyang diin ang isang napakahalagang bagay dito. Hindi ibig sabihin na ang mga may mahinang bato ay hindi na dapat kumain ng karne. Hindi kailangang magdusa sa pagdidieta at hindi kailangang iwanan ang lahat ng protina. Ang problema ay nasa pagpili ng tamang uri ng karne na kayang iproseso pa ng mga bato at pag-iwas sa mga uri ng karne na nagpapahirap sa mga bato. Kung kumain kayo ng maling uri ng pamilyar na karne, ang lahat ng pagsisikap na panatilihin ang lakas, matulog ng maaga, uminom ng gamot, o uminom ng sapat na tubig ay maaaring maapektuhan. Ngunit sa kabilang banda, kung pipiliin ninyo ang tamang uri ng karne at kakainin sa tamang paraan, mas makakapagpahinga ang mga bato, mas gagaan ang pakiramdam ng katawan, at ang pagkapagod ay unti-unting mababawasan bawat linggo. Kaya, sa susunod na bahagi, tatalakayin ko ang bawat uri ng karne, aling uri ang tahimik na sumisira sa mga bato, at aling uri ang ligtas na kainin ng mga mahina ang bato bilang kapalit. Pakikinggan ninyo ng mabuti. Dahil ang unang nakakasamang karne ay ang uri na maraming pamilya ang ginagamit araw-araw nang hindi iniisip na may problema. Nakakasamang karne 1. Baka, lalo na ang pulang baka, nilaga o inihaw na maalat. Ang unang uri ng karne na nakakasama sa mga mahina, ang bato na pinaniniwalaan pa rin ng marami na masustansya ay ang karne ng baka, lalo na ang pulang baka, nilagang baka ng matagal o inihaw na baka na malasa. Matagal nang itinuturing ang karne ng baka bilang pagkain na nakakatulong sa dugo at nakapagpapalakas ng katawan, kaya maraming pamilya ang inuuna itong lutuin para sa mga matatanda at mahina ang katawan. Ngunit kung ano ang mabuti para sa malusog na tao ay hindi laging angkop para sa mga mahina ang bato. At sa mga humihina na ang bato, ang karne ng baka ay nagiging mas malaking pasanin kumpara sa ibang uri ng karne. Ang unang dahilan ay ang karne ng baka ay naglalaman ng napakataas na protina. Kapag kumain kayo ng karne ng baka, kailangang i-metabolize ng katawan ang protina na ito at lumikha ng mas maraming dumi. Kung malusog pa ang mga bato, ang mga duming ito ay masasala at mailalabas ng mabilis.
Ngunit kapag mahina na ang mga bato, bumababa ang kakayahan nitong magsala, kaya ang mga duming ito ay nananatili ng mas matagal sa dugo na nagpapahirap sa mga bato kaysa sa normal. Hindi lang iyan, mataas din sa purine ang karne ng baka, isang sangkap na kapag na-metabolize ay nagpapataas ng uric acid at nagdudulot ng karagdagang presyon sa mga bato. Sa mga mahina ang bato, ang mataas na purine ay parang pagpabubuhat sa bato ng mabigat na bag araw-araw. Sa kalaunan, mas mabilis na manghihina ang mga bato nang hindi ninyo namamalayan. Maraming mahina ang bato ang nagsasabi sa akin na pagkatapos kumain ng karne ng baka, madalas nilang nararamdaman ang pananakit ng likod, mas nauuhaw, madaling balisa sa gabi, hindi malalim ang tulog, at mas madalas bumabangon para umihi kaysa sa normal. Pagkagising sa umaga, nanghihina ang pakiramdam at hindi presko ang isip. Iyan ang mga senyales na labis na ang pagtatrabaho ng mga bato upang iproseso ang nakaraang pagkain, lalo na mapanganib ang mga nilagang baka. Kapag matagal na nilaga, hindi lang protina, kundi pati na rin ang taba at mahirap salain na mineral ay natutunaw sa sabaw. Maraming tao ang hindi kumakain ng maraming karne, ngunit umiinom ng maraming sabaw ng nilagang baka dahil sa sarap at madaling kainin. Ang sabaw na ito ang nagpapahirap sa mga bato. Hindi ko sinasabing ang mga mahina ang bato ay kailangan ng iwasan ng tuluyan ang karne ng baka, ngunit sa mga mahina na ang bato, ang karne ng baka ay hindi na angkop na pagpipilian para sa madalas na pagkain. Kung kakainin man, napakakonti lamang at iwasan ang mga matagal na nilagang baka. Higit sa lahat, kailangan ninyong pakinggan ang inyong katawan. Kung pagkatapos kumain ng karne ng baka, ay nakaramdam kayo ng pagkapagod, pagkauhaw, o mas madalas na pag-ihi sa gabi, hindi ito nagkataon lamang, kundi ang mga bato ay nagsasabi na hindi na nito kayang iproseso ang uri ng karneng ito. Bago ko ibahagi ang pangalawang nakakasamang karne, mayroon lang akong munting tanong sa inyo. Sa mga nanonood, sino sa inyo ang nakakain na ng karne ng baka at pagkatapos ay nakaramdam ng pagkapagod o mas madalas na pag-ihi sa gabi? Kung mayroon, pakilagay ang number 1 sa comments para malaman kong nakikinig kayo ng mabuti at ang impormasyong ito ay akma sa inyong sitwasyon. At ngayon, ipagpapatuloy natin ang pangalawang nakakasamang karne na ginagamit ng maraming pamilyang Pilipino araw-araw nang hindi iniisip na nakakapagod pala ito sa mga bato. Nakakasamang karne 2. Matatabang baboy, liempo, at maalat na adobo o sinigang na may baboy. Ang pangalawang nakakasamang karne para sa mga mahina ang bato na ginagamit ng maraming pamilya araw-araw ay ang matatabang baboy, liempo, at mga maaalat na adobo o sinigang na may baboy. Ito ay mga pamilyar na uri ng karne sa hapagkainan ng mga Pilipino. Maraming matatanda ang may ugali na mag-adobo o magsinigang ng maraming baboy at kainin ng ilang araw dahil madali, malambot at madaling kainin. Ngunit sa mga mahina ang bato, ang pamilyar na ito ay nagiging isang tahimik na pasanin para sa mga bato. Ang unang dahilan ay ang matatabang baboy ay naglalaman ng maraming saturated fat. Kapag pumasok ang taba na ito sa katawan, hindi lang nito pinapabagal ang panunaw, kundi nagdudulot din ito ng tahimik na pamamaga sa dugo. At tulad ng nabanggit ko na, ang tahimik na pamamaga ay isa sa mga salik na nagpapabilis ng paghina ng bato at unti-unting nagpapataas ng creatinine nang hindi ninyo agad napapansin. Hindi lang iyan, ang mga adobo o sinigang na may baboy ay madalas na nilalagyan ng maraming asin at patis para maging malasa at madaling kainin. Kapag napakataas ng sodium na pumapasok sa katawan, mas kailangan magtrabaho ng mga bato upang mailabas ang asin at mapanatili ang balanse ng tubig. Sa mahinang bato, nagiging napakahirap nito na nagdudulot ng pagpapanatili ng tubig sa katawan,
Iyan ang dahilan kung bakit pagkatapos kumain ng maaalat na adobo o sinigang na may baboy, maraming nakakaramdam ng bahagyang pamamaga ng mukha, mas mabigat ang pakiramdam ng paa, patuloy na nauuhaw. Sa gabi, hirap matulog at kailangan pang bumangon para umihi ng maraming beses. Pagkagising sa umaga, mahaba ang pagkapagod at hindi gaanong gumaan ang pakiramdam tulad ng inaasahan. Ang isang bagay na madalas na hindi napapansin ay, kapag matagal na niluluto ang matatabang baboy, ang taba at protina ay natutunaw ng husto sa sabaw. Maraming tao ang hindi kumakain ng maraming karne ngunit isinasawsaw ang sabaw sa kanin dahil sa sarap. Ang mamantika at maalat na sabaw na ito ang nagpapahirap sa mga bato. Nakasalamuha ko ang maraming mahina ang bato na nagsasabi sa akin na konti lang ang kinakain nila, ilang piraso lang ng karne. Ngunit kapag tinanong ng mabuti, bawat kain ay may sabaw na maalat na isinasawsaw sa kanin. Sa mahinang bato, sapat na iyan para unti-unting tumaas ang creatinine sa paglipas ng panahon. Ang mahalaga dito ay hindi ang ganap na pag-iwas sa baboy, kundi ang pag-iwas sa matatabang baboy at mga adobo o sinigang na maalat. Kung gusto kumain ng baboy, pumili ng lean na bahagi, kumain ng katamtaman, at lutuin ng mas simple at hindi gaanong maalat. Ngunit sa mahina na ang bato, mas mainam na huwag gawing regular na pagkain ang adobo o sinigang na maalat, lalo na sa hapunan. Dahil sa gabi ang mga bato ay kailangan ng makapagpahinga. Kung kakain ng maalat at mamantika sa panahong ito, magtatrabaho ang mga bato ng buong gabi na magdudulot ng hindi malalim na tulog at pagkapagod paggising sa umaga. Bago ko ibahagi ang pangatlong nakakasamang karne, mayroon lang akong munting tanong sa inyo. Sa mga nanonood, sino sa inyo ang may ugali pa ring kumain ng adobo o sinigang na may baboy ng ilang beses sa isang linggo? Kung mayroon, pakilagay ang number 2 sa comments para malaman kung ang impormasyong ito ay akma sa inyong mga nakasanayang pagkain. At pagkatapos nito, dadako tayo sa pangatlong nakakasamang karne. Ito ay ang uri ng karne na akala ng marami ay madali, mabilis, at okay lang kung konti lang ang kinakain. Ngunit sa katotohanan ay mabilis na nagpapagod sa mga bato kung madalas gamitin. Nakakasamang karne. 3. Mga processed meats, hotdog, longganisa, tocino, delata. Ang pangatlong uri ng karne na nakakasama sa mga mahina ang bato na ginagamit ng maraming tao nang hindi napapansin ay ang mga processed meats tulad ng hotdog, longganisa, tocino, corned beef, at iba pang delata. Akala ng marami na kung konti lang ang kakainin nito ay ayos lang o ginagamit ito dahil sa convenience at madaling kainin, lalo na kapag mahina ang gana o ayaw magluto. Ngunit, sa mga mahina ang bato, ang grupong ito ng karne ay mabilis na nagpapagod sa mga bato kahit konti lang ang kinakain. Ang una at pinakamahalagang dahilan ay ang napakataas na nilalaman ng asin. Upang mapanatili ng matagal at makabuo ng masarap na lasa, ang mga processed meats ay gumagamit ng napakaraming asin at preservatives. Kapag napakalaking dami ng sodium ang pumasok sa katawan, napipilitang magtrabaho ng tuloy-tuloy ang mga bato upang mailabas ito. Sa mahinang bato, nababawasan ng malaki ang kakayahang ito na nagdudulot ng pagpapanatili ng tubig sa katawan. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao pagkatapos kumain ng longganisa, hotdog o tocino ay madalas na nauuhaw, medyo namamaga ang mukha, mas mabigat ang pakiramdam ng paa, sa gabi ay hirap matulog at kailangan pang bumangon para umihi ng maraming beses. Pagkagising sa umaga, mahaba ang pagkapagod ng walang malinaw na dahilan. Hindi lang iyan, ang mga processed meats ay naglalaman din ng preservatives at additives. Ang mga sangkap na ito, kapag pumasok sa katawan, ay kailangan dumaan sa proseso ng pagsala at pagtatapon, at ang mga bato ang pangunahing organo na may pananagutan dito. Sa malusog na bato ay presyon na ito
Paano pa sa mahina ang bato, parang pinapataas ang overtime ng mga bato araw-araw. Ang isang bagay na hindi gaanong napapansin ng marami ay ang mga processed meats ay madalas na naglalaman ng nakatagong phosphorus. Ang phosphorus na ito ay hindi malinaw na nakasulat, ngunit kapag pumasok sa katawan ng mga mahina ang bato, napakahirap nitong mailabas, madaling maipon sa dugo, nagdudulot ng metabolic imbalance, pagkapagod, pangangati ng balat, at mas mabilis na paghina ng bato. Nakasalamuha ko ang maraming lolo at lola na nagsasabi na hindi sila kumakain ng maraming karne, ngunit sa umaga ay kumakain sila ng pandesal na may longganisa o tosino, sa tanghali ay kumakain ng pansit na may ilang piraso ng hotdog, at sa gabi ay nagdaragdag ng ilang piraso ng processed meat para madaling kainin. Sa kabuuan, konti lang bawat kain, ngunit araw-araw. Ang konti ngunit paulit-ulit araw-araw ang nagpapabilis ng paghina ng bato nang hindi ninyo nalalaman. Sa mga mahina ang bato o mataas ang creatinine, ang mga processed meats ay dapat iwasan ng halos ganap, hindi dahil mapanganib agad sa isang beses na pagkain, kundi dahil ang madalas na pagkain ay unti-unting nagpapagod sa mga bato at unti-unting nagpapataas ng creatinine sa paglipas ng panahon. Kung kailangan ninyo ng protina, marami pa ring ibang pagpipilian na mas madali sa bato, mas malinis, at mas mababa sa asin na ibabahagi ko sa susunod na bahagi. Ngunit sa grupong ito ng processed meats, mas mainam kung gaano ninyo kadalas iwasan, mas magiging magaan ang pakiramdam ng mga bato. Bago ko ibahagi ang pang-apat na nakakasamang karne, mayroon lang akong munting tanong sa inyo. Sa mga nanonood, sino sa inyo ang may ugali pa ring kumain ng longganisa, hotdog o tosino ng ilang beses sa isang linggo? Kung mayroon, pakilagay ang number 3 sa comments para malaman kong ang impormasyong ito ay akma sa inyong mga nakasanayang pagkain. At pagkatapos nito, dadako tayo sa pang-apat na nakakasamang karne. Ito ay ang uri ng karne na pinaniniwalaan ng maraming matatanda na masustansya at malusog, ngunit sa katotohanan ay mabilis na nagpapahina sa mga bato kung mali ang paggamit. Nakakasamang karne, porta, karne ng kambing o tupa at mga pagkaing mainit sa katawan. Ang pang-apat na uri ng karne na nakakasama sa mga mahina ang bato na akala pa rin ng marami ay masustansya at nagpapalakas ng katawan ay ang karne ng kambing, tupa at mga pagkaing may mainit na katangian. Sa maraming lugar sa Pilipinas, ang karne ng kambing ay itinuturing na pagkain na nagpapabuti ng chi o enerhiya, nagpapainit ng katawan at nagpapalakas. Lalo na sa mga matatanda na madalas mapagod o nilalamig ang kamay at paa, marami ang pinapayuhan na kumain ng karne ng kambing para lumakas. Ngunit, tama lamang ito sa mga malusog. Sa mga mahina ang bato, ang karne ng kambing ay isang malaking hamon. Ang unang dahilan ay ang karne ng kambing at tupa ay naglalaman ng mataas na protina at napakayaman sa purine. Kapag pumasok ang mga sangkap na ito sa katawan, lumilikha sila ng mas maraming dumi sa proseso ng metabolismo. Sa malusog na bato, kaya pa itong iproseso ng katawan, ngunit sa mahina ang bato, ang mga duming ito ay nananatili ng mas matagal sa dugo, na nagpapahirap sa mga bato ng sobra. Hindi lang iyan, ang karne ng kambing ay mayroon ding heating property. Maraming tao pagkatapos kumain ng karne ng kambing, ay madalas na nakakaramdam ng init sa katawan, pagkauhaw, tuyong bibig, at mas mabilis na tibok ng puso. Sa mga mahina ang bato, ang mga sintomas na ito ay nagpapakita na nawawalan ng balanse ang katawan at ang mga bato ay kailangan ng magpilit na ayusin ang internal na kapaligiran. Lalo na, ang mga lutong kambing ay madalas na inihahanda bilang inihaw, ginisa o nilaga ng maalat at may kasamang maanghang na pampalasa o kaya ay alak. Ang kombinasyong ito ay nagpapabigat sa mga bato,
kapwa sa pagsala ng dumi mula sa protina at sa pagproseso ng dami ng asin, pampalasa at stimulants. Maraming mahina ang bato ang nagsasabi sa akin na pagkatapos kumain ng karne ng kambing, hirap silang matulog sa gabi, mas madalas silang umihi, at mas mabigat at pagod ang pakiramdam nila sa loob ng 1 o 2 araw pagkatapos. Pagkagising sa umaga, hindi presko ang isip, masakit ang likod, at matagal ang pagkapagod. Iyan ang mga senyales na labis na ang pagtatrabaho ng mga bato. Hindi ko sinasabing masama ang karne ng kambing sa lahat, ngunit sa mga may mahinang bato, mataas ang creatinine o madalas umihi sa gabi at madaling mapagod, ang karne ng kambing at tupa ay hindi na angkop na pagpipilian, lalo na kung madalas itong kinakain o sa gabi. Kung mayroon kayong mahinang bato, mas mainam na iwasan ang mga pagkaing may heating property upang makapagpahinga ang mga bato at mapanatili ang magaan na balanse ng katawan. Bago ako lumipat sa 3 pagkaing dapat palitan, mayroon lang akong munting tanong sa inyo. Sa mga nanonood, sino sa inyo ang nakakain na ng karne ng kambing o tupa at pagkatapos ay nakaramdam ng init sa katawan, pagkauhaw o mas pagkapagod? Kung mayroon, pakilagay ang number 4 sa comments para malaman kong ang impormasyong ito ay akma sa inyong karanasan. At pagkatapos nito, dadako tayo sa napakahalagang bahagi. 3 pagkain na dapat kainin bilang kapalit na nakakatulong sa mga mahina ang bato na sapat pa rin ang sustansya ng hindi nagpapapagod sa mga bato araw-araw. 3 pagkaing dapat palitan para sa mga bato. Pagkatapos malaman ang mga uri ng karne na tahimik na nagpapahirap sa mga bato araw-araw, ang pinakamahalaga ngayon ay hindi ang matakot kumain ng karne o labis na magdieta, kundi ang palitan ng tamang pagkain upang makapagpahinga ang mga bato at sapat pa rin ang sustansya ng katawan upang manatiling malusog. Maraming mahina ang bato ang nag-aalala na kung hindi sila kakain ng karne ay manghihina sila, mawawalan ng lakas at hindi masarap kumain. Ngunit ang mahinang bato ay hindi kailangang iwanan ang protina, kailangan lang lumipat sa uri ng protina na kayang iproseso pa ng mga bato. Kapag pinili ninyo ang tamang pagkain, malinaw ang magiging tugon ng katawan. Gagaan ang pakiramdam ng katawan, mas lalalim ang tulog, mababawasan ang pag-ihi sa gabi, at ang paulit-ulit na pagkapagod ay unti-unting mababawasan bawat linggo. Narito ang 3 alternatibong pagkain na napakaangkop sa mga mahina ang bato, madaling lutuin, madaling kainin, at matagumpay ng ginagamit ng maraming matatanda. 1. Isdang puti. Tulad ng tilapia, galunggong, bangus, pinasingaw, nilaga, o nilagang walang alat. Kung kailangan pumili ng isang uri ng protina na pinakamagaan at pinakaligtas para sa mga mahina ang bato, ang isdang puti ang laging nangungunang pagpipilian. Kasama sa isdang puti ang mga pamilyar na uri tulad ng tilapia, galunggong, at bangus. Ito ay mga uri ng isda na may malambot na karne, madaling tunawin na protina, at lalo na hindi lumilikha ng napakaraming dumi sa proseso ng metabolismo. Kapag kumain kayo ng isdang puti, hindi kailangan magtrabaho ng sobra ang mga bato upang salain ang toxins tulad ng kapag nagpoproseso ng pulang karne o matatabang karne. Iyan ang dahilan kung bakit maraming mahina ang bato ang nagsasabi na pagkatapos lumipat mula sa karne patungo sa isdang puti, nakaramdam sila ng mas magaan na pakiramdam dahil wala na ang pakiramdam ng pananakit ng likod o matagal na pagkapagod pagkatapos kumain. Ang isang napakahalagang punto ay ang isdang puti ay hindi gaanong nagdudulot ng tahimik na pamamaga sa katawan. Sa mga mahina ang bato, ang tahimik na pamamaga ang salik na nagpapataas ng creatinine ng dahan-dahan ngunit mapanganib. Ang regular na pagkain ng isdang puti ay nakakatulong na mabawasan ang bahagyang pamamaga, sa gayon ay sumusuporta sa mga bato na gumana ng mas maayos.
Dapat ninyong lutuin ang isdang puti sa pamamagitan ng pagpasingaw, paglalaga o paggawa ng sabaw na napakababa ng asin. Iwasan ang pagprito dahil ang langis ay magpapagod sa mga bato. Bawat linggo, ang mga mahina ang bato ay maaaring kumain ng isdang puti ng 2 hanggang 3 beses sa katamtamang dami bawat kain. Sa simpleng paggawa nito, maraming nakakaramdam ng mas mahimbing na tulog sa gabi, mas kaunting pag-ihi, at paggising sa umaga ay hindi na nakakaramdam ng bigat tulad ng dati. Number 2. Itlog. Unahin ang puting itlog. Ang itlog ay isang napakapamilyar na pagkain, mura, ngunit napakahalaga para sa mga mahina ang bato kung alam ang tamang paraan ng pagkain. Lalo na, ang puting itlog ay itinuturing na mataas na kalidad na pinagmulan ng protina ngunit lumilikha ng napakakonting dumi na nakakatulong sa katawan na makakuha ng sustansya nang hindi nagdudulot ng malaking presyon sa mga bato. Maraming mahina ang bato ang mahina kumain, bumababa ang timbang o natatakot kumain ng karne dahil sa takot na mapagod. Sa kasong ito, ang itlog ang isang napakagaan na solusyon. Kapag kumakain ng itlog sa tamang paraan, maraming nakakaramdam ng mas lakas, mas kaunting pagkapagod nang hindi bumibigat ang pakiramdam. Nagbibigay ang puting itlog ng kinakailangang protina upang mapanatili ang mga kalamnan at lakas, ngunit hindi nito pinapahirapan ang mga bato tulad ng kapag nagpoproseso ng protina mula sa pulang karne. Ito ang dahilan kung bakit sa diet ng mga may sakit sa bato, ang itlog ay madalas na inirerekomenda sa katamtamang dami. Ang pinakamainam na paraan ng pagkain ay pinakuluang itlog o pinasingaw na itlog, 1 piraso bawat kain. Sa mga mahina ang bato o mataas ang creatinine, maaari kayong kumain ng pangunahing puting itlog at limitahan ang pula ng itlog upang mabawasan ang pasanin sa bato. Ang pagkain ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo ay angkop. Maraming matatanda ang nagsasabi na pagkatapos regular na kumain ng itlog sa tamang paraan, nakakaramdam sila ng mas presko sa umaga, hindi na gaanong pagod, at mas masarap na kumain. Ipinapakita nito na kapag hindi overloaded ang mga bato, ang katawan ay unti-unting bumabalik sa balanse at nagpapagaling. 3. Salmon. Sa tamang dami at paraan. Ang salmon ay isang pagkain na mukhang mamahalin, ngunit kung gagamitin ng tama, ay napakabuti para sa mga mahina ang bato. Ang salmon ay naglalaman ng natural na omega-3, isang uri ng good fat na nakakatulong mabawasan ang tahimik na pamamaga sa katawan. At tulad ng alam ninyo, ang pamamaga ang salik na nagpapabilis ng paghina ng bato sa paglipas ng panahon. Kapag mas mahusay na kontrolado ang pamamaga, mas epektibo ang paggana ng mga daluyan ng dugo sa bato at mas magaan ang proseso ng pagsala ng dugo. Iyan ang dahilan kung bakit maraming mahina ang bato pagkatapos kumain ng salmon sa tamang paraan ay nagsasabi na nakakaramdam sila ng mas init sa katawan, mas matatag ang isip at mas malalim ang tulog. Gayunpaman, ang salmon ay matabang isda kaya hindi dapat kumain ng sobra. Kung mali ang paraan ng pagkain o labis ang dalas, ang salmon ay maaari ding maging pasanin sa mga bato. Kaya, ang mga mahina ang bato ay dapat kumain lamang ng salmon ng 1 hanggang 2 beses sa isang linggo, maliit na piraso bawat kain. Ang pinakamainam na paraan ng pagluluto ay pinasingaw na may luya o pan-fried na may napakakonting langis. Nakakatulong ang luya na magpainit ng tiyan, sumusuporta sa panunaw, at nakakatulong sa katawan na makakuha ng protina ng mas mahusay. Iwasan ang pagprito, pag-aalat, o pagkain kasama ng mga matatabang sarsa. Kapag kumakain ng salmon sa tamang prinsipyo, maraming nagsasabi na mas kaunti ang pagkapagod nila sa hapon. Sa gabi, hindi gaanong naaantala ang tulog, at paggising sa umaga ay nakakaramdam ng mas magaan na pakiramdam. Iyan ang senyales na nabawasan ng malaki ang pasanin sa bato.
Ang tatlong pagkain na ibinahagi ko ay may isang napakahalagang pagkakapareho, sapat ang sustansya ngunit hindi nagpapahirap sa mga bato. Kapag nakakapagpahinga ang mga bato, malinaw ang magiging tugon ng katawan sa pamamagitan ng mga positibong pagbabago na ganap ninyong mararamdaman sa araw-araw na pamumuhay. Hindi ninyo kailangan kumain ng mamahalin o komplikadong pagkain. Kailangan lang palitan ang tamang uri ng karne, lutuin ng mas kaunting asin, at kumain ng katamtaman, at ang mga bato ay gagaan na ng malaki. Bago ako lumipat sa bahagi ng totoong kwento at mahalagang payo para sa mga mahina ang bato, mayroon lang akong munting tanong sa inyo. Sa mga nanonood, sino sa inyo ang nakakain na ng isa sa tatlong pagkaing ito at nakaramdam ng mas magaan na pakiramdam ng katawan? Kung mayroon, pakilagay ang isang numero sa comment sa ibaba para malaman kung nakikinig pa rin kayo at ang impormasyong ito ay tunay na kapakipakinabang sa inyo. At pagkatapos nito, ibabahagi ko ang isang tunay na kwento. Sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng ilang pamilyar na pagkain, ang kalusugan ng bato ay bumuti ng malaki upang magkaroon kayo ng mas maraming kumpiyansa na ang pagpili ng tamang pagkain ngayon ay maaaring magpabago sa kalusugan ng bukas. Totoong kwento. Si Manong Jose at ang kanyang mga bato. Bago ko tapusin ang video na ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang tunay na kwento. Hindi ito para takutin kayo kundi para makita ninyo na minsan, sa pagpapalit lamang ng ilang pamilyar na pagkain, ang kalusugan ng bato ay maaaring bumuti ng malaki. Ang bida sa kwento ay si Manong Jose, 63 taong gulang. Si Manong Jose ay isang mabait na tao, may maayos na pamumuhay, hindi umiinom ng alak at hindi naninigarilyo. Akala niya ay napakaingat niya sa pagkain, at mas konti pa siyang kumain ng karne kaysa sa marami. Ngunit ang nag-aalala sa kanya ay ang kanyang katawan na laging pagod, nanghihina sa hapon, hindi malalim ang tulog sa gabi, at kailangan pa siyang bumangon para umihi ng 2 hanggang 3 beses. Nang magpatingin siya, nalaman niyang mataas na ang creatinine niya kaysa sa normal. Umiiyak si Manong Jose sa harap ko at nagsabi ng isang bagay na madalas kong naririnig mula sa mga mahina ang bato. Doktor, Bagani, maingat na po ako sa pagkain ko. Bakit mahina pa rin ang mga bato ko? Hindi ko agad sinagot kundi tinanong ko siya ng isang napakasimpleng tanong. Anong mga pagkain ang madalas ninyong kainin sa loob ng isang linggo? Sinabi ni Manong Jose na sa umaga, madalas siyang kumain ng pandesal na may longganisa para madali. Sa tanghali, minsan kumakain siya ng nilagang baka dahil akala niya ay masustansya para sa dugo. Sa gabi naman madalas silang may adobo o sinigang na may sabaw para madaling kainin. Pagkatapos kong marinig, marahan lang akong tumango. Ipinaliwanag ko kay Manong Jose na hindi siya kumakain ng marami, ngunit kinakain niya ang mga uri ng karne na nagpapahirap sa mga bato. Konti bawat kain, ngunit paulit-ulit araw-araw, kaya walang oras makapagpahinga ang mga bato. Tahimik si Manong Jose sandali at pagkatapos ay bumuntong hininga at nagsabing, kaya pala, inaalagaan ko ang dila ko, pero pinapahirapan ko pala ang mga bato ko. Hindi ko hiningi kay Manong Jose na magdieta ng labis. Ginabayan ko lang siya na baguhin ang kanyang pagkain ng paunti-unti. Iwasan ang karne ng baka, limitahan ang maaalat na adobo, at tuluyang itigil ang processed meats. Sa halip, kumain siya ng pinasingaw na isdang puti o nilagang sabaw na hindi maalat, kumain ng pinakuluang itlog ng ilang beses sa isang linggo, at minsan kumain ng pinasingaw na salmon na may luya sa maliit na dami. Sa simula, nag-alala rin si Manong Jose na baka hindi siya masanay sa pagkain ng walang alat at baka hindi siya magkaroon ng sapat na lakas. Ngunit pagkatapos lamang ng 3 hanggang 4 na linggo, bumalik siya para magpa-check up na may ibang mukha. Ngumiti siya at sinabing, "Masarap na po ang tulog ko."
Isa lang po ang paggising ko para umihi sa gabi. At paggising sa umaga ay gumaan na ang pakiramdam ko. Hindi na ako pagod na pagod tulad ng dati. Ipinakita ng resulta ng pagsusuri na ang creatinine ni Manong Jose ay bumalik sa normal. Ang mga senyales ng pagpapanatili ng tubig sa katawan ay nabawasan din ng malaki. Ang kuwento ni Manong Jose ay hindi bihira. Maraming mahina ang bato ang bumubuti ang kalusugan sa pamamagitan lamang ng pagtigil sa ilang nakakasamang pagkain at pagpapalit nito sa mas magaan na pagkain at nakakapagpahinga ng husto ang mga bato. Ang ating mga bato ay hindi humihingi ng malalaking bagay. Kailangan lang nito na huwag na natin itong pahirapan araw-araw. Ang gusto kong tandaan ninyong mabuti ay ito. Ang mga mahina ang bato ay hindi kailangang magdusa sa pagkain, hindi kailangan iwanan ang lahat ng gusto nilang pagkain, kailangan lang iwasan ang mga uri ng karne na nagpapagod sa mga bato at pumili ng mga pagkain na kayang iproseso pa ng mga bato. Kung mas konti ang asin sa pagkain at mas simple ang pagkain, magpapasalamat agad ang mga bato sa inyo sa pamamagitan ng mas malalim na tulog, mas magaan na pakiramdam ng katawan, at mas matatag na isip. Pakinggan ninyo ang inyong katawan. Kung pagkatapos kumain ay nakaramdam kayo ng bigat, pagkauhaw, o madalas na pag-ihi sa gabi, hindi ito nagkataon lamang, nagsasalita ang mga bato, at kapag tama ang pag-adjust ninyo, malinaw din ang magiging tugon ng katawan. Maraming salamat po mga kaibigan. Ilang dekada na tayong nabuhay at ang mga bato natin ay tahimik na nagtatrabaho ng ilang dekada ng walang reklamo. Kaya simula ngayon, mas maging maingat tayo sa ating mga bato. Sa pagpapalit lang ng tamang pagkain ngayon, maaari ninyong mapanatili ang kalusugan para sa tahimik na mga taon sa hinaharap. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, upang mas maunawaan kung bakit kayo napapagod, bakit mahina ang mga bato ng walang malinaw na dahilan, pakisuyong mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na video. At kung gusto ninyo akong suportahan, pakilagay lang ang isang maliit na numero sa comment sa ibaba. Nakakatulong iyan upang malaman kong nakikinig pa rin kayo at nasa tamang landas ako sa pakikipaglakbay sa inyo. Naway laging maging payapa kayo, masarap ang tulog, magaan ang pakiramdam, at lalo na magkaroon kayo ng malusog na mga bato upang samahan kayo sa mga tahimik na taon sa hinaharap. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na video.